Isang mapagpalayang araw sa aking mga manonood, kaibigan, kaklase at aking mga guro. Ngayon ay atin naman talakayin ang pag-unlad ng artificial na intelihensya or artificial intelligence at ethical na paggamit nito. Ngayon, matagal na nagkaroon ng invention ng artificial na intelihensya. Ito ay tumutulong sa atin upang mas mapabilis ang mga gawain natin at mas mapabilis ang trabaho natin sa araw-araw. Kadalasan itong ginagamit sa mga research at sa mga research o pananaliksik tulad ng siyensya para sa medisina, sa teknolohiya para sa ating mga smartphone, ating mga telepono na nakatutulong upang mas mapaganda pa ang paggamit nito. Ngunit ang artificial na intelihensya ay hindi lamang pumapasok sa simpleng pagtulong sa mga bagay-bagay. Ito rin ay maaaring makatulong sa atin sa edukasyon, sa pagtuturo, at sa pagsagot ng mga katanungan natin. Isa sa mga ethical na paggamit nito ay ang paggamit ng artificial na intelihensya o AI upang humanap ng mga reference sa ating mga research. Mas napapadali nito ang mga bagay-bagay, hindi tulad ng mga nakaraang panahon ng pag-aaral na kung saan ay pumupunta pa tayo sa isang library upang humanap ng mga libro. Sa simpleng paggamit ng AI ay nakakahanap tayo ng mga artikulo at iba pang mga klaseng pag-aaral upang mahanap natin ang ating mga kailangang impormasyon para sa ating mga research. Ngunit sa kasamaang palad at nakakalungkot mang isipin, maraming kabataan at maraming mga estudyante ang umaasa na lamang sa AI para sa kanilang mga simpleng gawain. At bilang isang education student, pinapanatili natin ang ating integridad na gamitin ang ating sariling talino at sariling kakayahan sa paggamit at sa pagsagot ng ating mga katanungan, ng mga aktibidad at ating mga proyektong gagawin para sa paaralan. Ngayon, sa simpleng paggawa ng lesson plan, maraming estudyante ang umaasa lamang sa AI para mapunan ang mga pagkukulang, para mapunan kung ano man ang kailangan sa mga objektibo nilang mga proseso sa paggawa ng lesson plan. Ngunit, maaari itong makatulong sa atin. Sa una, maaari tayong gumamit ng AI kung tayo ay gagawa ng lesson plan na pinatupad ng DepEd, ang matatag curriculum, dahil ang AI ay nakakatulong upang mas bigyan tayo ng malalim na pag-iisip at pag-unawa kung paano nga ba gumagana ang makabagong lesson plan. Sumunod ay ang paggawa or paghahanap ng mga maaring epektibong paraan ng pagtuturo. Kung saang klaseng pagtuturo ba natututo ang ating mga estudyante o ang ating mga bata. Ngunit isa lamang ang aking masasabi sa paggamit ng artificial na intelihensya. Maging masipag tayo at maging matalino rin tayo sa paggamit. Dahil kapag tayo ay dumepende sa AI sa ating pang-araw-araw, may hirapan tayong kumilos. May hirapan tayong mag-isip ng mga bagay na mas madali namang gawin kung iisipin lang lamang natin. At yun lamang po, tayo konsumo na rin ng 3 minuto. Sa pagbabalik na lang, maraming salamat, sa susunod muli.